Masasabi niyo ba na talagang soulmates yun ang isa't isa and why? Or hindi pa kayo sure? Sa lagi na hindi pa sure. Yes, oo. Soulmate ko na si Kim. Oo, ganun na. Tagal na natin eh. Papa-eme-eme pa ba? So, yes friend. I think so. Parang hindi ko na mapicture yung sarili ko nang hindi ko siya kasama. Nariligan na niya dati. Alam niya yung nanay Isa yun. Di ba? Alam niya yun. Saksi siya. Saksi siya. Ako po okay naman. Ako po naman, for me, pinagdarasal ko at I do believe na siya na yung soulmate ko. Sana naman, no? Medyo matagal po kasing mahirap na po ulit na mag-umpisa sa So, yun. Pero hindi naman kayo kinakabahan with all the breakups of long-time showbiz couples recently. Hindi naman po kami kinakabahan. Kasi hindi naman po kami yun. Okay. Ako po. And kasi kami ni Je, kasi talaga we started, well, tama po, si Nanay Isay. Sa lahat po ng nandito, si Nanay Isay po ang witness ng lahat. So, we started as friends. So, yung foundation po talaga namin, it's really strong. So, I'm not comparing naman po with kung anong nangyari sa kung kanino man. But, naniniwala kami ni Je na iba po kami and yeah. Thank you. Thank you po. That's all. Ayan po. Ang game po natin ay pass the mic. Okay. So up next, we have June Lanin of Abante. Yes, yan. Good afternoon. Ang tatanungin ko si Direk Daryl, kasi noong time na ginagawa itong pelikulang to, madalas na friendship, di ba? Ka-text. Sobrang excited siya. Sabi niya, sobrang puring-puring niya kayo, no? Gerard Kim, at saka yung ibang cast. Sabi niya, huwag muna natin pag-usapan yung mga intriga. Kasi tinatanong ko siya, may issue. Soulmate muna, i-promote mo. Kasi sobrang yan, sobrang tuwan-tuwa siya. Yan, mukhang mukhang hindi na natutuwa si Direk Daryl. Dahil putol-putol. Budget ba talaga? So, parang hindi nasama sa na-request. Okay, Boss Dick. Pero okay, tuwan-tuwa sa inyong dalawa si Direk Daryl. Yung sobrang gaang daw ng trabaho niya. Kasi yung iba, like, lalo abroad ang shooting, no? Yung ibang director, producer, ayaw nilang kunin ng mag-jowa kasi away ng away, nakaka-istorbo sa shooting, nakaka-delay, umahaba. Pero kayong dalawa, pinadali nyo raw ang buhay ni Direk Daryl. Yan. Anong reaction nyo doon? And Direk Daryl, bakit nga ba sobrang pinadali ng dalawa yung buhay mo sa shooting nito? At ganun kakaganong i-promote, tinigil mo muna yung mga issues, hindi ka muna sumagot. Yes. Hello. Meron ba? Meron. Okay. Mahina na. Ito na lang, hello. So, well, konting trivia lang, dito sa place na to, dito rin ako unang nag-press con kami ni Kim, nila Gerald Nati Kens. Dito yung Jowa Bullet 2019. So that was our first project. And then after that, nasundan kami ng 2020 for Ang Babaeng Walang Pakiramdam for the platform that was Viva Max before. So after 4 years na lang kami ulit nagkasama ni Kim at saka ni Gerald. The reason why it's always easy to work with this couple is because they're very intelligent artists. I always count my blessings when it comes to working with smart people, because madaling sabihin mo ay magaling umarte, magaling umiyak, magaling magpatawa, pero para sa akin
ang pinaka nagpapagaan ng trabaho ko kapag matalino yung artista. Bongga. So, Gerald and Kim kasi, aside from being good actors, aside from isa ang wavelength namin dahil parehas kaming may background ng teatro, matalino sila. Hindi ko na kailangang i-explain. Plus, ako nga ang gustong mag-away sila eh. Sabi ko, sana mag-promo tayo, kunyari mag-break kayo. So, ayaw nila. So, sabi ko, sobrang gaan nilang katrabaho, ako rin nag-uutos sa kanilang mag-attitude, ayaw nilang mag-attitude. So ako talaga yung peste sa buhay nila. Pero magaan silang katrabaho, take it from me because they are very intelligent people. Matalino, hindi mo na kailangang turuan. Kumbaga pag nagbibigay ka ng order, dadagdagan pa nila yun ng maraming on top because they are intelligent people. Yan, ang ganda na sinabi ni Direk sa inyo, Kim and Jen. No? Oh, pero alam mo, friendship ngayon alam ko na kung bakit gusto mo ako laging ka-chat, kausap, okay? Mahilig kasi intelligent people. Pero yan, Kim, Gerard, ang ganda ng sinabi ni Direk, ang bongga, Yes. Nakakataba ng puso. Sobra. Nakaka-high blood, nakakataba ng puso. Ganon level. Thank you. Ngayon lang, masarap pakinggan yung ganong papuri. Kasi, bihira ang nakakatanggap ng ganong klaseng papuri. But it's also the same kaya kami nagkasundo-sundo. Same style, same sensibility, same wavelength. Of course, kita-kita naman natin by his works. Napakatalino rin ni Daryl Yap. So, lahat naman, ang maganda kasi, napansin ko, pag theater artist, parang parang fourth level na lang na pagtuunan namin ng pansin na makapag-expose ng kung anong kaya namin gawin. It's always a product. Kailangan maganda yung pelikula kasi ganito lang yung gagawin mo. 3 minuto ka lang sa eksena, blah blah blah. So I think yun yung kaya kami magkakasundo kasi gusto namin maganda yung pelikula. Ay, ako din. Kailangan complete package, no? Okay. Intelligent pala ako. Kailangan maganda. But seriously, po kasi, tama rin kasi yung sinasabi ni Je. I think we talked about this the other day, na iba yung feeling kapag you're in a set na pare-pareho yung gusto or goal ng lahat ng nasa eksena. It's not about you as an artist. It's not about kung ano yung pwede mong patunayan. It's not about kung ano yung gusto mong ipakita sa tao na kaya mong gawin. Pero yung kung ano lang yung kailangan, diba? And I think I am blessed, personally I am blessed to be able to work with people like that na hindi maramot, hindi madamot sa kung anong gustong ibigay sa pelikula, sa proyekto. So, sama-sama. So, kami din kasi ni Daryl, actually itong pelikulang ito po, aside from, well, of course, yun nga, pagbabalik naming tatlo, reunion namin to eh. It's been how many years na? 4 years. And in between those 4 years, ay nagkaroon ng mga time na hindi kami nag-uusap ni Daryl for certain reasons. At nagkakaintindihan po kami. Ganun yung level of friendship namin ni Da. So, ang sarap sa pakiramdam na reunion na magkakaibigan at kaya rin magaan yung pakiramdam na nandun kami sa Korea is pangarap namin yun ni Da. I remember nandun kami sa taas nun, tapos kabang-kaba kami nung time na press ko ng Jowa Mall. Wala, press ko na. Oo, matatanungin nila ako, bakit ako yung bida? Tapos magtatanong sila sa akin, bakit ako gumawa ng pelikula? Yung mga ganun, hindi namin alam kung anong sasagot namin sa press nung time na yun. Tapos meron kami ni Dan na, paano kaya kung mag-shoot tayo, tapos ibang bansa? Yung mga ganun, hindi mga ano lang nakakagawa nun eh, pero hindi yung magagawa natin yun. Tapos ngayon, eto na yun. So, ang sarap lang sa pakiramdam na ito yung nangyayari sa amin as friends and as artists. So, yun po. Thank you. Yes po. Ito po. Yan. Oo, yan. Anyways, at least bongga yung Jowa Balls talagang kumita, di ba? Pinag-usapan, naging controversial na, di ba? Kennedy, di ba? Pero natutuwa ako
Ako si Candy, kasali rin sa project na to. Parang lahat yata ng projects ng Viva, kasali ka. Stockholder ka ba ng Viva? Pero hindi, favorite ko si Candy na excited akong panoorin itong pelikulang to dahil kasama siya. Pero yun, lagi kang kasama sa lahat. Binabraso mo yata si Boss. Tinitext ko po siya ng katotohanan na nangangailangan po ako. Hindi, blessed lang po. And very grateful sa Viva na binibigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon po ng mga gagandang project at masama po sa mga proyekto na iba-iba na genre. Pero ang galing mo rin kasi kada project, iba-iba yung pinapakita mong acting. Actually sa Facebook nga, sa social media ng Viva drama, yung mga eksena, putol-putol, di ba? Alam mo, paulit-ulit yung pamilya Wang, o yung aliw na aliw pa rin ako sa'yo. Ang galing mo. Kahit yung sa inyo nila Janice na movie, kakaiba ka. Kaya ako, fan mo ako, Candy, ha? Oh, thank you. Maraming salamat. Pero anong ginagawa mo na every project, parang kasi you make sure na iba ang dating. Hindi yung parang pag pinanood ka dito sa proyekto, parang napanood ka na doon sa isang pelikula, iba-iba. Tinatanong ko lang sa director ko ano dapat kong gawin. Yun po ang totoo. Kasi binabase ko lang talaga kung ano ang, sabi nga ni Direk, kung anong order niya. Kung anong order ng director, yun ang ibinibigay. Kasi ngayon ko nga na-realize, sabi ko kay Direk, pagkasama pala yung King Gerald, parang di pala akong kasama mula jowa mo, babae mo, nagpakiramdam sa ka ngayon. Hindi ka ba nagsasawa? Parang palagi sila nila. Dapat yata sila tanungin ko. I'm very grateful and I'm given a chance na magkaroon ng trabaho at makatrabaho ko sila. Pero yun nga, congratulations sa lahat. No? Congratulations, friendship. Nakaka-excite yung movie mo, di ba? Thank you. Thank you. Hello. Alright, thank you very much. That was June Lalin of Abante. Up next, we have Jeff Fernando of Daily Tribune. Hello. Yeah. Okay, my question is for Kim and Gerald. Mas boring ba o mas exciting na katrabaho niyo isa't isa? Pag may project kayo, mas boring or mas na-excite kayo? Kasi syempre magkasama na kayo lagi. Tapos sa work, kaya magkatrabaho kayo. Hindi mas boring or mas exciting? Bakit po ganun yung question? Baka mag-away po kami. Diba? So parang pati sa work, parang yun, gano'n. So, mas nagiging exciting ba na mas katrabaho niyo isa't isa? Or, yun, yung parang na-extend syempre yung magkasama kayo. Parang gano'n. So, paano mo, ano yun, mas na-excite ka ba dahil ate naman tayo ngayon in front of camera? Yun, yun yung tanong. Honestly, kami ni Je, when it comes to work, very open kami, no? I mean, there were projects na, like for example, hindi ko na lang pangalanan kung anong movies. May mga movies na in-offer din po ako, like, kunwari kung gusto ko rin makasama sa movie niya. Tapos meron din akong ginawang movie na kung si Jet din, di ba? Pero meron din po kasi kami na we would talk to our management, sasabihin namin na parang dyan sa movie na yan, parang mas si Jet naman yun na, diba? Tapos meron din si Jet na gano'n. Kasi there are, kami we are very lucky because we have a management na nag-guide po sa amin. And yung kung ano po yung gusto nila at sa tingin nila ay kailangan namin gawin, ina-explain nila sa amin kung ano po ang sa tingin nilang bagay sa amin at kung ano rin po yung gusto namin bilang artist. Open po kami. Open ako kay Boss Vic doon eh. So in terms of kung boring or exciting pa rin kami mag-work, I won't say that it's boring because we treat every project as if it were still in theater. So ganun po kami mag-aaral ng script, ganun pa rin, we do script analysis and all that. So it's still a challenge for us. Yes. So, kasi sa aming dalawa ni Gerald, there is no small roles and there are no roles na ba picho-picho mo lang siyang gagawin. Kahit tumayo ka lang dyan at puno ka, aaralin namin kung paano tumayo. So,
Lalo na po ito kasi mentor ko siya. Senior ko po siya. Mas matanda po siya sa akin eh. Sa teatro. Hindi, sa teatro, baby. Sa teatro. So, nakikinig po ako sa kanya. So, ayun po. So, hindi po boring. Mas challenge on your It's part. more, it's more challenging and exciting at Yes, the yes. same time. Si Gerald, ikaw. Exciting kasi parehas kami sa sweldo. Okay, tama. Share kami sa bill. Diba? Para parehas kami may pera. So walang makakalusot. Oo, excited kami agad. Kasi by the next month, walang magsasabing ikaw muna. Parehas tayong susweldo. Hati tayo dito. Excited. Totoo yun. Hindi ako nagjo-joke. Tapos, tama, hindi boring. Kasi pag nagtatrabaho kami, lamang yung take eh. Lamang yung eksena. Pag nasa eksena, ibang karakter kasi yung... Yes. So iba yung sensibilidad ng kausap ko pag kahit siya yun. So, laging iba. Actually, basta iba yung project, laging exciting. Kasi hodang same cast pa to. Like kahit si Ate Candy, ilang beses namin naka-eksena sa iba't iba. Iba pa rin yung ibibigay niya eh. So, laging exciting. Okay.